Ipabitag mo! Magandang umaga. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Tonet at Bitag Dean. Kami po muna ang pansamantalang makakasama nyo dito sa hashtag Ipabitag mo. Pero bago natin ipresenta at imbestigahan ang mga sumbong, ngayong araw na ito, nais muna natin pasalamatan ang ating mga public service sponsors and partners. Panoorin natin to. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Maraming salamat sa mga sponsors sa patuloy na pakikipagtulungan ninyo dito sa hashtag Ipabitag mo at sa advokasya namin. Para sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Kaya anumang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po ng aking ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag mo. Motor ng magkapatid, tinumba na, binutas pa. Kapitbahay nakakonsyaba, ayaw daw ipatawag ni Kapitan. Sarili kong kapatid, hindi ako kinikilala. Sahod at komisyon sa negosyo naming lechonan, ayaw ibigay. Delivery rider na aksidente, kumpanya, 5,000 piso lang daw ang itinulong. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag mo. Minsan ng maliit na pagtatalo at hindi pagkakaunawaan, kapag hindi na pag-usapan ng maayos ay hindi na re-resolve or sabihin natin na resolve ay may mga mahirap na pagdaanan. Kaya matagal na raw na may hidwaan ang pamilyang Cruz at pamilyang De La Cruz. Ang kanilang hidwaan na uwi na sa baranggayan. Pati motor daw pinagtripan. Detalye ng sumbong, panoorin. Kami po ay lumalapit kay Sir Ben Tulfo sa hashtag Ipabitag mo sa insidenteng nangyari po sa lugar po namin. Noong araw ng December 4, 2023, meron pong kalalakihan na pumunta sa lugar namin para po pagsasaksakin yung motor ko at basagin po yung pinaka-headlight. Di bali po yung lalaki po, hindi po namin nakilala sa CCTV. Pero po yung pinagsakyan niya po ng e-trike, nakilala po namin, which is tiga sa amin po. Pinuntahan naman po kami ng barangay chairman, pero nung mismong araw na yun, sinabi po niya sa amin na ipagpabukas na lang po. December 4 to pa-assist po kami sa mga kapulisan sa Presinto 1 sa may Tondo, Manila po. Kung maaaring tulungan kami sa pangyayari na yun. Which is inano naman po ng investigador na maaaring kasabwat siya or pwedeng maging accessories to the crime ang driver na pinagsakyan ng suspect po. Pinagharap po kami ng driver ng e-trike, which is dinideny niya po na hindi raw po niya kakilala at sinasabi niya raw po na pasahero niya lang. Twice na po kaming lumapit sa barangay. Yun nga po yung unang punta namin nung mismong insidente. Tapos nung mga sumunod na araw po, pumunta rin po kami sa barangay. Ang sagot lang po sa amin ni barangay chairman, titignan daw po niya. Hindi lang po namin ma-pinpoint kung ano yung ibig sabihin niya ng titignan. Sir, sana po ay matulungan niyo po kami sa pangyayaring ito. Kasi nga po ay wala pong ginagawang aksyon ng aming barangay chairman. 3 linggo na po nakakalipas mula nung nangyari ang insidente na yan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag mo. Okay, so bago natin kausapin yung magkapatid na nagrereklamo, ito muna yung ilang detalye na ibinahagi nila sa atin. December 4, 2023, habang payapang natutulog ang pamilya Cruz, may nagpaplano na pala ng hindi maganda sa motor nilang magkapatid.
Pinagsasaksak at itinumba daw ang motor nila ng isang lalaking hindi nila kilala. Ang suspect nahagip daw sa CCTV na sumakay sa e-trike ng kapitbahay nilang si Christian de la Cruz aka Empong. Ayon kay Remedyo, ay noon pa man ay may iringan na ang mga pamilya nila sa isa't isa. Nito lang nakaraan. Nagkabaranggayan ng tatay nila at tatay ni Empong dahil hindi sa pagkakaunawaan. So ayan, makikita sa CCTV, Circle, Ma'am Tonet, grabe yung ginawa sa motorsiklo, pinagsasaksak literal. Tinumba. Ayan, tinumba pa. Grabe naman yung galit ng ng mga taong ito. So parang nakikita natin dito, no, parang may matagal na silang iringan sa isa't isa. Ang pinagbalingan yung motor talaga. Yes, okay. So dahil dyan, mga kasama natin ngayon ang magkapatid na sina Remigio Cruz Jr. at Reggie Cruz. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayun, sabi nga natin dito kanina sa intro natin, parang may matagal na kayong iringan ng pamilya, no, sa kabilang panig, parang De La Cruz. Kayo ay Cruz, yun ay De La Cruz. Oh, ano po ba yung pinagmulan ng inyong iringan? Bali po ang pinagmulan nito is yung tatay ko po, tapos yung isang kapitbahay po namin is nakaalitan ng tatay ko po. Nagkaroon po sila ng mga salita na hindi maganda, which is Anong dahilan ng alitan ninyo? matagal na pong alitan yun eh. Siguro mga bata pa po kami ng mga Hindi, time. anong alitan yun? Ano ba? Away ng candy? Away ba ng Word of mouth. Hindi po namin malaman kung ano yung pinagmulan po ng alitan nila. Kasi nga po mga bata po kami ng mga panahon na yun. So ito'y awayan ng magulang na naipasa na sa mga anak. Parang naipamana. Until now, Hanggang nandun ngayon. pa rin. Hindi na naayos, hindi na areglo hanggang sa, ayun na nga, napunta na po sa inyo. Tama? So yung tinutukoy mo, yun yung De La Cruz. Yung pinagsakyan po nung suspect, yung e-trike po. Yun po yung Empong de la Cruz po. Pero yung kinikwento mo yung tatay mo na may nakaaway noon, ito ba yung sa De La Cruz family? Hindi po. Hindi pa. Hindi po. So iba pa ito? Iba pa po yun. Okay. Sige nga, ikwentuhan mo kami paano nauwi sa ganitong hidwaan yung pamilya ninyo. Bali po yung unang insidente po, kasi wala pa po ako yun. Bali isang seaman po ako. Wala pa po ako sa bahay noong mga time na yun. Unang insidente po is yung kapitbahay po na nakaalitan ng tatay ko is binato po ng lubid yung habang nagpaparada po ng e-trike yung tatay ko at inaayos niya yung e-trike ng tatay ko po. Tapos po nung time na yun, lasing po yung tao na yun. Yun nga po, binato ng tao na yun, yung tatay ko ng lubid. Tapos hanggang sa nagkaroon na Sinong po sila. tao para malaman natin sino yung tao yun? Si ano po, Herbert Cahayon po, kapitbahay po namin. Herbert Cahayon. Apo. Okay. May kinalaman ba si Herbert doon sa reklamo mo sa ngayon? Hindi sa ngayon po hindi pa po namin ma-pinpoint. Pero kung pagbabasihan po natin yung mga kwento tungkol diyan sa pangyayaring insidente na po yan, tumatama po kasi sa kanila. What do you mean tumatama? Kasi po yung ginamit na e-trike nung driver tsaka yung pinagsakyan ng suspect, pagmamayari nung anak niyang pulis po. Pero in the past, may mga baranggayan na ba between Cruz family and De La Cruz family or wala pa? Wala pa po. So kumbaga ito ay parang teorya nyo na dahil ang sinakyan ng suspect ay pagmamayari ng pamilya De La Cruz, sila yung nasa likod nito. Opo. So pagkatapos ba ng insidente na ito, wala ba nangyari na kahit anong pag-uusap? Wala po. Yun nga po yung isa sa nirereklamo po namin kay chairman, which is 3 linggo na po nakakalipas na wala po siyang ginagawang aksyon dyan sa reklamo po namin, dun sa insidenteng nangyari sa mga motor po namin dalawa. Paano mo nasabi na wala nagagawang aksyon si Cap? Kasi po nung unang araw na nangyari yan, pumunta po kami sa barangay para mag-complain nga po. Dahil nga po nakilala namin yung driver. Sinabi po namin yung pangalan ng tao na kasabwat o sangkot dun sa insidente na yun. Tapos nung time na yun, pumunta naman din po siya dahil tinawag po siya ng kagawad niya. Ngayon, sinabi po niya sa amin is bukas na lang ng umaga pag-usapan. Pinagpapabukas niya po. Ngayon, naghintay po kami ng isang buong araw. Wala pong nangyari. Hanggang sa umabot na po ng weeks and weeks. Hanggang sa yun nga po. Tapos pangalawang beses po namin siyang pinalo up. Yun nga po ang sagot niya sa amin, titignan na po niya. Hindi po namin ma-gets kung ano yung ibig sabihin niya ng titignan. Until now, wala Opo, pa rin. hanggang ngayon. Hanggang sa inabot na ng Pasko. Sige, balikan nga natin yung pagtutumba. So anong nangyari bago tinumba yung motor, bago nilaslas yung gulong? Ano ba nangyari doon? Anong klaseng pag-aaway? Ano ba, nagiinuman ba? Tapos nalasing? Ano nangyari? Kwento mo nga. Wala naman pong pangyayari. Bali po, naghaharap na po kasi sa barangay yung tatay ko tsaka yung
tatay ng pulis po. Bali, nagkakaroon na po ng settlement po ng mga time na yon. And then, nung hindi po namin maintindihan, sir, kung hindi naman po namin sila pinipinpoint na sila yung nagpagawa nun. Pero kasi, tawag dito, Sila yung tauhan po nag-utos. nila yung ano. Sila nag-utos na nagpagawa. Yun yung sinasabi mo. Opo. Pero kasi tauhan po nila yung kasangkot dun yung driver po ng e-trike nila. Yung Parang bata-bata niya po sa lugar namin. Opo, nakakilala doon sa suspect po. Kasi sila po yung nag-usap doon sa kitang-kita naman po sa CCTV bago mangyari yung insidente po. Pero yung napapansin ko dito, Ma'am Tonet, Sir Carl, no? Kasi kung wala pa naman kayong history in the past na may hidwaan talaga kayo, tapos sinasabi mo kasi tao kasi ito nung sinasabi mong pamilya de la Cruz. Baka personal na galit ito ng taong yan. Ayan yun, nasa CCTV. Baka kasi nadadamay lang yung pamilya de la Cruz. Kasi wala naman kayo kamong hidwaan pa noon. Pero since Sir, bali meron na po, mga bata pa po kami, talagang meron na. yan yung kapitbahay na So tira, kahit noon hanggang ngayon, hindi pa rin na-resolve yung sinasabi ng problema? Na-resolve na po, nagkaroon na po ng settlement yun bali nung yung sa tatay ko po tsaka yung sa tatay ng Pero yung dito po sa case namin, wala pong nangyayaring pag-aharap po. Yung nirereklamo po namin abot sa motor. Oh, hindi kasi ang inaano natin dito, Opo. yung tao na yan, siya yung may gawa. Pero ang hinala nyo Yung ay inutusan ng pamilya de la Cruz. Hindi po ng pamilya Kahayon po yun. Pamilya Kahayon. Opo. Iba po yun. Yung De La Cruz po yung empong po yung driver. Okay. Okay, sige, linawin Sige, natin. Yung driver ng e-trike ay si Empong de la Cruz. Yan yung may kaalitan Di po. ng, Di po. ng tatay ninyo. So siya, Yung yung bata, driver is pamilya. yung sinasabi mo na inutusan. Opo. Driver lang po yun. Yung driver is inutusan doon sa e-trike. Siya ba yung gumawa nun? Hindi po. Siya po yung Pinagsaksakyan lang nung suspect. exact yung suspect po. So Yun nga, yung... kasi kailangan natin, circle, kasi ang nirereklamo nila, pamilya de la Cruz. So anong involvement kung pamilya Kahayon naman yung may gawa niyan? O yung si Kahayon ang may gawa? Hindi po Yun namin nag-utos. nirereklamo yung pamilya De La Cruz. Bari ang nirereklamo po namin, si Empong po, yung driver. Empong mismo. Sino si Empong? Yung driver nasa po ng CCTV. e-trike. Yung driver po ng e-trike. Driver ng e-trike. Oo, Anong opo. pangalan ni Empong? Christian De La Cruz po. O kaninong anak si Christian de la Cruz? Sa iba pong pamilya yun, ma'am. So bakit nyo tinuturo itong kapitbahay kung wala namang kinalaman dito kay De La Cruz? Po. Yung Kahayon. Yung Hindi kahayon. po namin sila tinuturo, sir. Hindi po namin sila tinuturo. Parang ang lang is nagkaroon lang ng alitan, sir. Kasi Alright. Okay, so wag na natin, so hindi na natin i-focus na sa binabanggit yung pangalan kanina. So dito na tayo kay De La Cruz. Focus tayo dun sa driver ng e-trike, tsaka yung tumulak. Yun yung doon tayo nakafocus, doon tayo mag-focus. ha? Kasi medyo nakakalito na Kaya nagdadrag pa nga, ng kasi nagsimula sila ng istorya nung pamilya Kahayon na wala namang kinalaman dito sa... Kaya ang inisip namin kasi, yun yung nirereklamo mo. Nag-backtrack ka kasi nung unang panahon pa nung bata pa kayo. Kaya medyo nalito-lito tayo. Okay, sige. Ayun. So hanggang ngayon, wala pa sa barangay ito. Alam nyo, Ma'am Tonet, Circle, dapat hindi to dapat agad-agad Opo, nagpapatawag. Kasi isipin nyo, dyan pa lang sa may CCTV, makikita nyo na galit talaga yung taong gumawa. Paano pa kaya kung sa totoong tao, Yun di nga ba? po yung... Ayan, kawawa yung motorsiklo, di ba? Pinaglalaslas So yung sino gulong. itong na-identify niyo kung sino to? Hindi nga po namin na-identify. Bali yung pinagsakyan niya po ng e-trike. Kaya nyo sinisisi yung driver kasi sinakay niya Maaring yung taong gumawa. kakilala niya po kasi. Kasi bago po mangyari yung insidente, siya po yung kausap. Paano, may ebidensya ba kayo na siya yung kausap? Opo, Doon sir. po, Bago sir. po magpunta yan. Bago mag-start pa po. Doon to sa kanto ng lugar namin. Ayan, walang nakakakilala sa may ganyang jacket, sombrero, sa di ba? Siyempre, yun, yung suot niya, O siguro taga ibang lugar yan, kaya hindi ma-identify. Maaari po. Maaari. Tapos yung joyride na motor doon, yun po yung Pinagsakyan nung after ng insidente. Bali Pero- nawala na yung e-trike. Pero mahirap din kasi, kunwari, kagaya nitong joyride. Baka hindi naman natin din masisi si Joyride kung bakit niya sinakyan yung suspect kasi baka nag-book lang naman siya tapos nakaalis na. Hindi po, sir, sabay-sabay po sila dumating dyan sa, ayan po, sir. Sabay-sabay sila Sabay-sabay dumating. po sila dumating. Tapos nag-uusap bago mangyari pa yung incident. Pero kasi hindi talaga totally na-identify na itong
e-trike na to ay saka yung lalaki. Sila yung nag-uusap lang doon sa may Hindi tinuturo. po, sir. Start po May from the na start. ano. From the start. Sakay-sakay po niya yung suspect po. Okay. Nasa baba na eh. Ayun. Yung baba. kanina, yung Bago video po na naglalakad siya paalis tapos yung joyride na sa dulo. Okay, matatawagan na ba kaya yung kapitan ng lugar? Baka pwede nating subukan para at least malinawan yung mga lumapit sa atin. Hanggang ngayon daw hindi pa dinidinig sa barangay or nakakaabot sa barangay itong puro bukas-bukas daw. Baka pwede nating i-contact, no? Ang barangay 103 Zone 8 Tondo, Manila. Siguro basahin muna natin yung sinabi ni Cap noong nakaraan, no? So additional notes, may notes lang kami na nakalagay ay December 10, 2023 Sunday, nagkasundo ang pamilyang Cruz at pamilya ni Empong na babayaran na lang ang naging damages sa motor. So meron na palang paghaharap nung December 10. May CCTV sa barangay. Yung pong kwento na yan po yung magkaalitan na tatay ko po tsaka yung kapitbahay po namin. Pero yung kay Empong po, ayun po yung Empong, yung nandun yung nakasando po. Kasi baka naman naguluhan sila sa storya nyo, baka naman yung nangyari is nakafocus sila doon sa tatay. Opo, yun po yung inaano Hindi, nila. pero kayo, nung panahon na yun, wala ba kayo doon sa lugar? Yung nagkasundo o yung tatay nyo lang? Baka kasi hindi nyo alam, ang tatay nyo nakipagkasundo eh. po, Ano so, bang, nandun na yun po. ayun na, ano ang alitan nila dyan? Anong ano nila? Kasi nandun na kayo eh. Pwede nyo nang erase. Oh, maganda pa nga ang tawa din ni Empong. Mukhang nagkaalis na Maganda talaga. din yung tawa mo. Ikaw. So, ano yung bayaran na sinasabi? Ano yung Yan po yung time napagkasundoan? na pinagkasundo po sila kasi nga yun po yung pinagmulan ng alitan nila. Which is hindi naman po yung part ng insidente. Di po siya part Yan ng yung insidente. usapan ng alitan po. Hindi pa po yan part ng insidente. Yung insidente din kay Empong. Hindi, pero sabi ni Nakalagay Cap, dito, nagkasundo ang pamilyang Cruz at babayaran. pamilya ng Empong para bayaran yung nangyari doon sa hindi po motor. hindi po si Empong yung kahayon po yan. Yan po yung sinasabi naming alitan nila nung Airpot po namin. Okay. So ibang issue 'yan. kumbaga. Opo. Alright. So pero kumbaga ang hinahabol nyo, yung suspect talaga na hindi pa na-identify at hindi pa nakakaabot sa barangay at para ma-actionan. Opo. So yun yung ano nyo. Opo. Nakausap niyo ba si Empong after that? Anong Actually sinabi po, niya? nung kinagabihan ng December 4, sumangguni po kami sa Presinto 1 sa Station 1 po. Yun nga po, pumunta yung mga kapulisan sa barangay at inimbita naman po siya. Kinausap po, tapos yun nga po, idinideny niya na pasahero niya araw po yun, yung suspect. So, nagkaroon naman ng... Bali, ang nangyari po, confrontation lang po. Confrontation tsaka invitation lang po ang nangyari. So, ano nangyari? Pagkaharap naman. Wala naman pong nangyari. Yun nga po, after yun, sabi nga po ni chairman, bukas na lang daw po pag-usapin. Ang lagi niya po kasing kinakatwiran, pinalalamig lang po muna niya yung sitwasyon. Which is 3 weeks na po nakakalipas. Actually nakausap ng staff namin itong si Kapitan, no? Kamakailan, no? At sa ngayon ba sumasagot na si Kapitan? Sino yung nasa ngayon, phoner? Trying to call. Okay. Actually kagabi, Ma'am Tonet Sir Carl, parang nakausap daw nung isa nating producer si Kapitan. At parang nangako naman din na tutulong ito sa inilapit natin sa kanila. So, Yes. oo. Hindi, ang na-establish kasi kay Cap, yung sinabi ni Cap na nagkasundo na sila, nagkasundo na magbabayaran nga ng may halaga pang 3.5 na yung kahayon nga daw ang mag-aabono nun para sa kanila. Kasi tauhan daw nila yung De La Cruz. yung nagtulak Empong. o yung Empong. Oo. So, yun yung ano nila. Yun yung nasa tingin ni Cap na okay na, bakit pa ipapatawag? Wala po kami na Baka pagkasundo na hindi doon. sila nagkaintindihan. Pero Wala pa nga po kasing patawag sa barangay. Pero no, bakit pumayag na sagutin na lang no yung sabi babayaran na lang daw, 'di ba nagkaayos sa barangay. So that means na kumbaga ikaw nag-offer ka na babayaran na lang What's the reason behind that? Bakit ikaw na lang ang magbabayad, 'di ba? Opo. Nakalagay dito damages sa motor, which is yung ano ngayon. Opo. Yung reklamo nyo ngayon. Opo. Yun ang gusto kong malaman din, no, na bakit pumayag na babayaran na lang nila ang naging damages sa motor. That means, yung reklamo sa barangay, tungkol din dun sa reklamo ninyo. Tama ba? Opo. Oo. So, ano nang balita doon? Pero after po nun, wala po talagang settlement na nangyari.
baga verbal na Verbal usapan, agreement. verbal Hindi ba agreement kayo pa lang. sumulat sa Wala dokumento? po. Wala po. So paano yun? Naghaharap kayo sa barangay pero hindi Parang black and white? inimbitahan niya lang po kami sa barangay. Which is, parang ano nga lang po, nung time na pinagharap po yung tatay ko, tsaka yung isa po na nakalitan ng tatay ko, parang inano na lang din po niya, elaborate na lang po nila yung pag-uusap para doon sa insidente po. Ganun. Pero matanong ko, nandun ka na, nung panahon na yun, nandun si Empong, sa harap ni Kap, wala kayong naging, Wala po. As in, wala po. Wala pong paghaharap talaga. Anong sinabi Kasi ni... walang paghaharap, wala po. Anong sabi ni Kap sa inyo? Wala bang investigasyon ng pulis dito sa nangyari? Nagpa-blatter ba kayo? Nag-police report pa kayo? Nagpa-blatter na po kami sa barangay. Ngayon, yun nga po, sabi niya, nung araw na mismo na nangyari ang insidente, sabi niya is, bukas na lang daw po ng umaga. Dahil Pero hindi ba kayo, nung nakita niyo na matagal na yun ang pangyayari, hindi ba kayo lumapit na sa pulis? Since nakikita niyo wala na nagagawa yung barangay? hindi po eh. Lumapit din. Anong nangyari kung lumapit kayo? Lumapit po kami nung Binato kayo sa kinagabihan po barangay. kasi nga po nakukulangan nga po kami sa action ng barangay nung kinagabihan po nung December po. So, Yun nga lumapit po. kayo sa pulis? Opo, yun po yung Okay, araw. so ano nangyari? Nung Yun po yung araw na paglapit niyo sa pulis? Confrontation tsaka Confrontation. Yun po yung invitation lang po ang nangyari. So anong nangyari nga? Anong Yun napag-usapan po yung doon? sinabi ni Chairman na kinabukasan na lang daw po mag-usap. Hindi, pinatawag si Empong, Opo, pinatawag po. nakaharap nyo. Opo. O ano nga napag-usapan yung dalawa? Tinatanggi lang po tinanggi? ni Empong yung insidente, hindi niya raw po kilala yung yung lalaking sumaksak sa And then nung dumating po si Chairman, sabi ni Chairman, kinabukasan na lang daw po mag-usap. Mag-usapin. Wala kayong nabigay na number nitong Empong na to? Baka pwede nating tawagan. Yung Empong. Wala po. Wala rin. Baka meron Pero tayong kung anong tutusin po Empong. yung empong na yun, bata-bata rin po ni Chairman yan sa lugar namin. Oo, pero kailangan natin din makuha yung kanyang panig, ano? Ganun din si Kap, anong balita tayo dyan sa barangay? Kasi seryosong matter ito eh. May tinatawag nga si Boss Ben na kung may crime against a person, may crime against property. So ito kahit motor lang, hindi mo pwede sabing motor lang yan eh. Kasi property yan eh. So kita nyo, grabe, pinagsasaksak, tinumba, parang gigil na gigil. Paano nga kung tao na yung anuhin niya? Kumbaga dyan niya lang binaling yung galit niya. Yun nga po yung isa sa akin na namin Dapat talaga sa chairman po namin na sinasabi niyang palalamigin po yung pangyayari. Paano naman po kung kami na yung lumalamig, na malamig na bangkay na po kami? lumalamig kasi Pasko Opo. na eh. Wala na, bakasyon Ay, na sinasabi niya po lagi sa amin na pinalalamig niya po muna yung sitwasyon. Yun nga po yung inaano namin, paano naman po kung kami na yung lumalamig at malamig na bangkay na po kami? So anong gusto natin mangyari? Sige, sabihin nyo, ano gusto nyo matutulong kami para at least Since hindi sumasagot si Kap, sige, gagawa na lang natin ng paraan. Anong gusto ba niyo ba na mangyari? Gusto po sana namin mga-actionan at ireklamo na rin po si chairman. Dahil sa hindi po niya pag-action dyan sa insidente na po yan. Okay. Nung lumapit kayo sa pulis nung nakaraan, tama? Opo. Okay. Meron ba tayong number doon ng pulis sa lugar nila? May nakuha ba PNP. tayong number ng PNP? Okay. Sige, ganito na lang. Para magawa natin ng paraan yung problema nyo. So siguro since hindi sumasagot muna si Kap sa ngayon, Pero si Kap na sasagot today eh. So, off-air tataka muna lang tayo. natin asikasuhin muna tong kay Kap para hindi tayo maubusan din ng oras. Gagawan na lang natin tong paraan kapag umabot sa point na kailangan talaga natin mag-inquire with the DILG or something, bibigyan ka naman namin ng paraan para magawa niyo yun. No? So since ngayon wala tayong makausap, siguro mukhang bakasyon mode na tong mga to. nag-Christmas party na ata, tapos ngayon bakasyon na. Pero anyway, ang gagawin namin, syempre, kailangan muna namin ng paglilinaw sa barangay. But until now, hindi pa rin ito na-actionan or Hindi, balikan ulit natin si Kap kasi ang sinasabi ni Kap dito, nagkasundo na yung magkabilang panig. Yun nga, kailangan natin nagkaayos na, linawin sa nagkaano kanya. na. Ay, hindi natin alam. Baka si Kapitan ay nagka-amnesia, hindi rin natin alam. Or kaya si Kap ngayon ay siguro kaya ganyan nangyari, itutulog-tulog. O tingnan mo, hanggang Kasi baka Wala pa mamaya yung rin, sinasabi ni tinatawagan Kap natin. is akala niya, hindi, nagkaayos na yun. Pero iniisip niya, magulang. Pero iba naman kaso tong Iba sa palang dalawa. kaso, oo. Nung gabi pong tumawag po kami ng pulis, humingi po kami ng police assistance. Ang sabi po sa amin ng pulis is, sabi po pala ng pulis kay Empong,
pwede raw po siya sampahan ng kaso ng accessories to the crime, malicious mischief, and... Totoo. Kasi siya yung may-ari ng ano. Tama. Oo. Diba? Kasi ang tanong dyan, paano napunta dun sa suspect yung motorsiklo niya unless kinuha rin doon o kinarnap sa kanya yung motor. Diba? Kasi tama nga naman din yung sinabi ng polis kasi yun nga, kapag nandun siya sa lugar, ay may pag-uusap dun sa mismong suspect, talagang meron na problema tayo dyan. No? At tama lang naman yung sinabi ng polis. So, since wala naman na sumasagot siguro sa ngayon, gagawa na lang namin ng paraan. We'll talk to you off air. Kasi ano lang naman ng barangay, pagkasunduin kayo, kung hindi kayo magkasundo, magsasampa rin kayo ng kaso. Why not? Direct na lang, magpasa na lang kayo. Eh kung ganyan yung sitwasyon ng barangay ninyo, eh baka wala rin mangyari sa inyo doon. Actually, actually nga po to si chairman, tinaguri ang pang best chairman ng Maynila po. Oo, hindi natin inaano yung kanyang pagiging best chairman. Baka kagaya nga ng sabi sa isang comment section natin ay Kapitan Tagay daw. Kapitan Tagay. So baka naman best in Tagay yan. Ayon kay Ana Dadyahon, baka Kapitan Tagay daw. Okay. Gano'n na lang muna siguro. We'll talk about it off air. And then gawa na lang natin ng paraan yan. Eh, syempre naman para magpapasko at least may magawa kami para sa inyo. Salamat po. Pag-usapan natin mamaya sa baba. Ha? Usap na lang tayo later. Maraming salamat po, sir. Thank you, ha. Okay. Sige. Thank you. At ayun, nakita naman natin na yung naging problema ng dalawang ito. Pero again, it's unfortunate lang na walang mga sumasagot. Pero tuluyan pa rin na tututukan ng bitag at gagawa ng paraan itong sumbong nila. At ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo, may tatak. Tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Tatak hashtag, ipabitag mo. Susunod! Kaya naman ako lumapit ako sa hashtag babitag mo dahil nga sa dahilan na tinanggad niya ako na wala malang dahilan. Matanda na rin ako, papalitan na lang. Nagulat nga po ako Bakit ganun niya ang ginawa sa akin na tinanggad nilang ako walang dahilan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbong ipabitag mo! Nagbabalik ang hashtag ipabitag mo. Sa susunod naman na sumbong, meron naman tayong isang delivery rider mula sa kumpanyang YTO Express Philippines ang dumulog sa hashtag ipabitag mo. Naaksidente si rider matapos daw siyang sumabit sa kable ng kuryente at sa oras ng trabaho. Ang problema, 5,000 piso lang daw ang binigay na tulong ng kumpanya. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako nga pala po si Aaron Base, isang delivery rider. Dumulog po ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo po yung dati ko pinapasukan na YTO Express Logistics. Na-aksidente po ako sa oras ng aking trabaho. Ngunit hindi po nila ako inaasikaso at hindi nila ako binibigyan ng kaukulang response sa aking pagkaka-aksidente. Na-aksidente po kasi ako sa motor banda sa may Agam Road. May nakalelay po kasing kable ng internet po ata yun. Hindi ko po napansin na save lang po ako tapos tumama po yung dibdib ko. Tapos nabali po yung buto ko dito banda sa may collarbone ko po. At yun nga po, may responde naman po mga taga-barangay. Dinala po ako sa General Hospital sa QC. At pinatawagan rin po yung asawa ko, tas yung kumpanya ko na pinapasukan, yun. Binigyan din na po ako ng 5,000 na pangbayad dun sa ospital, tsaka pambili ng mga gamot. Kaso po ang sa akin lang po, hindi po natatapos dun yung gastos na magiging danyos sa akin. Kasi sabi po ng doktor, kailangan po akong bakalan. Yung buto ko, kailangan operahan, kailangan po siyempre kailangan po ng pera. Sir Ben, humingi po ako ng tulong para mapagamot po ako ng aking pinapasukan dati na YTO Logistics para kahit papano po matulungan nila ako sa aking kalagayan at mabigyan nila ako ng tamang at sapat na dapat nilang ibigay na tulong para sa akin.
Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, so bago natin kausapin yung nagrereklamo na rider, ito muna yung mga ilang detalye na ibinahagi niya sa atin. October 1, 2023, nagsimula bilang delivery rider si Aaron sa YTO Express Philippines. 2 buwan pa lamang si Aaron sa trabaho nang siya ay maaksidente. December 5, pinag-overtime si Aaron para sa second wave delivery sa hindi naman niya area dahil marami daw kailangang i-deliver na parcel. Pabalik na sana sa hub si Aaron para mag-remit ng pera nang siya ay maaksidente sa likod ng isang mall sa Quezon City dahil may nakalaylay na kable ng kuryente at sumabit ito sa kanyang side mirror. Nagtamo si Aaron ng bali sa kanyang collarbone kaya kailangan itong operahan at lagyan ng bakal. Ngunit nagpadala lamang ang kumpanya ng 5,000 pesos na tulong kay Aaron at hindi na ito nasundan. At hindi na nabalikan. Talagang 5,000 Kawawa naman itong rider na to. 5,000 piso lang. Laking sakripisyo ng mga riders natin, no? Lalo pat ngayon nag-uulan. Maaraw man, maulan, nagdi-deliver sila. Tapos ito pa yung mangyayari. Okay, sige. Makakasama natin ngayon live dito sa ating studio si Aaron Base. Magandang araw sa'yo, Aaron. Magandang araw po. Hindi pa tayo nagsisimula na, iiyak ka na. Oo, kamusta ka na? Sige, magsalita ka. Ito po tag dito, ang sa akin lang naman po kasi, mabigay yung dapat na, hirap po kasi yung tatay ka, wala kang magawa para sa pamilya. Tulad po na December, magpapasko bagong taon. Wala Sige, po boss, akong may provide sa family ko. Sige. Nahulog po ako ng Bibigyan ng tissue to. Oo, natin ng bigyan na natin ng tissue. Sige, relax ka muna. Relax ka lang kasi mas maganda na relax ka lang. Kasi kapag medyo naiiyak-iyak ka na, baka hindi ka na maintindihan. Oo, hindi na natin maintindihan yung problema mo kasi minsan pag nagiging emotional tayo, hindi na natin alam, hindi na tayo nakapag-isip ng maayos. So, medyo relax ka lang para makuha natin ang kabuuan ng iyong sumbong. Okay. Ang natin dito, na disgrasya ka. Okay, paano ka na disgrasya? Bali, yung time na po kasi yun, pinag-rescue po kami sa QC. Marami po kami noon. Ngayon, yung time na po yun, may mga kasamaan nga po kami na nagre-reklamo dun sa, kasi yung unang wave po, 20 parcel, na-deliver ko lahat. And then, yung pangapagbalik namin po sa siguro mga bandang 2:00 po ata yun, o mga 1:30, mga ganun. Ang gusto po nilang mangyari is dagdagan pa yung parcel na i-deliver. Ngayon, sabi daw po nung head nila is kailangan daw po maka 35 na successful deliver na parcel. Syempre ako po bilang tatay, tsaka kailangan ko ng trabaho. Tapos mahal ko yung trabaho ko. Mas pinili ko pong kumuha pa ng parcel, kaya inabot po ako ng alas 8 ng gabi. Yung iba ko pong kasama, hindi na sila kumuha kasi ang tinadahilan nila, tama nga naman po kasi 7:30 to 4:30 lang naman talaga ang oras ng trabaho namin. Wala naman silang sinabi sa amin na na mag-OT kami. Wala naman bahid po yung OT namin. Ang pinaglalaban ng mga kasama ko doon na hindi, yung sa'yo. Yung pinag-uusapan lang naman natin, ikaw lang. Ano ang gusto mo mangyari? Ang sa akin naman po, mabigay nila yung dapat na medical na para sa akin. Yung danyos po. So yung ano ba yung naging usapan na mo at dun sa company na pinagtatrabahuan mo? Ilan yung mga parcels dapat per day or may quota ba kayo? Ano ba dapat yung napag-usapan? Kasi usually sa mga ganyan, alam kong riders, kasi nasa December ngayon, nasa peak season tayo eh. So talagang maraming kailangang i-delivers, maraming umu-order. So nasa peak tayo ngayon ng Pero kasi usually ang alam ko sa mga delivery riders na mga ganito, meron silang quota system. Yes. So kung ilang parcels po ang mai-deliver mo for a day na kailangan mong kung hindi mo mamimit kasi yung quota, doon may problema eh. Tama? Doon sa mga delivery riders. Matanong ko sa'yo, yung araw na yun,
Doon sa kumpanya ninyo, ilan po ba dapat ang quota, lalo na nung araw na yun? Ano po, ang sabi nila, dapat to mga 35 na parcel Successful delivery. So yun yung na napag-usapan nung una pa lang, nung papasok ka pa lang. Hindi po. Yung una po kasi, bali, ang parcel po kasi na dumarating sa amin sa Valenzuela, hindi po No. volume. Hindi yun yung pinag-usapan. Ang pinag-usapan is anong napag-usapan between you and the company. Ay, wala po kasi Ang silang... sinasabi ng company, for example, o dapat sa isang araw, quota mo 35 parcels within a day. Oo, So, yun ba yung naging usapan? Pabago-bago po sila ng quota, sir eh. Yung una po, ang quota... Pero may quota. Opo, may quota. May So, quota. anong sinasabi mo na pabago-bago yung quota? Ano po, una po yung quota nila, kasi ako po talaga, delivery rider ako, area ko, Valenzuela. Ngayon yung nagpaparescue po sila pag yung ibang hub is walang rider. Yes, so yun naman yun eh. Dapat flexible kayo eh. Opo. No? Flexible kayo. Parang kung hindi naman din lumalampas, parang papuntang probinsya o paano, pwede kayo mag-deliver. Wala namang problema yun kung kailangan yung sumalo. Ang tanong lang is, ano bang naging agreement nyo with the company? May contract ba kayo na kailangan nung before ka pumasok ay ang quota system nila, ito quota mo, 30 parcels a day. Pumasok ka man ng 7:30 or kaya ano oras ka pumasok, bahala ka. Basta matapos mo, ma-deliver mo, ma-meet mo yung quota. Ganon. Ano po, nung una po 20. Sumunod, naging 35. Ngayon po, sa pagkakarinig ko sa kanila, ang quota nila ngayon 45 na. Nung matapos ng mga aksidente po ako. Pataas ng pataas. Siguro kasi gawa ng peak season. Peak season, Kaya eh. marami nagsisi-order. Of course, hindi naman na nagdadagdag or sabihin natin na ganun pa rin yung tao ng kampanya. Magdadagdag sila ng quota. Pero siguro sa part ng company, sasabihin natin, maging responsible sila dun sa mga riders nila. Kung may mga nangyaring aksidente, kasi nga, ang dami-daming quota, kailangan talaga na panagutan nila yun. Hindi yung tipong nabibigyan lang ng 5,000 lang yung bibigay para dun sa panggamot. Pero matanong ko, sir, ikaw ba regular sa company? Ibig sabihin po, ang sweldo mo ay kinsenas katapusan? Ano bang sistema nyo dyan? Ano po, kinsenas katapusan po. Kaso po, nung nag-apply po kasi ako noon, inaantay ko po sila na papirmahin nila ako ng kontrata. Halos lahat po yung kami doon nung kasabay ko nag-apply, wala pong pinirma ang kontrata. Wala kayong contract? Opo. Pero ang sweldo mo is kinsenas katapusan? Opo. Tapos everyday nagre-report ka sa company? Opo. Tapos may Paano kung hindi mo ma-meet yung quota for a day? Nababase na lang daw po yun sa performance namin. Nga. Anong gagawin sa'yo? Ano yung magiging more or less habol? Naghahabol ka ba para dun sa parcel na kulang? Ano ba yung nangyari? Kasi baka yung nangyari dun sa Valenzuela is hindi mo na-meet yung quota for the day, kaya may nakita sila na okay, sige, dito sa QC may kailangan kami na ASAP na kailangan mo asikasuhin, which is why pinadala ka dun sa QC para asikasuhin yung mga Hindi remaining lang naman parcels. po ako, sir, yung pinadala dun, sir. Marami po kami. Hindi. No. Yung ikaw lang yung pinag-uusapan Ikaw natin. lang. Tandaan mo, kapag nag-uusap tayo dito, ikaw lang yung pinag-uusapan, wag mong ibanggit yung iba mong mga kasama. Kasi hindi sila lamabi dito. Okay. Uulitin ko. Ikaw ay pinadala sa Quezon City. Tama. From Valenzuela. Hindi kaya nagaling nung Valenzuela pa lang, hindi mo na-meet yung quota mo, kaya pumunta ka ng Quezon City para i-meet yung quota mo. Ipa-deliver yung iba sa QC. Makapagpapatunay po yung mga katrabaho ko na nakapag-meet Hindi. ako. Kuya, makinig ka. Sagutin mo lang na maayos. Kailangan lang natin ng klarong usapan. Klarong usapan nung araw Pwede mo na yun. sabihin, okay, sir, hindi ko po na-meet yung quota ko. Or, yes sir, na-meet ko po yung quota ko. Okay? Opo. Okay. Kasi kapag yung yung mga kasama ko, sir, wala sila dito. Opo. Okay? Ikaw lang. Inaalam lang natin. Para alam din natin kung paano natin. Ang tanong lang nung araw na yon, kaya ba pinadala ka ng Quezon City kasi hindi mo pa namimit yung quota dun sa Valenzuela? Yun ang tanong ko. So, nakailang deliver ka na nung araw na yun? Namit mo ba yung quota o hindi? Ay, wala pa po kami dinideliver sa Valenzuela nun. Bali, ang Kuya, namit mo ba ang quota nung araw na yun o hindi? Hindi po. Hindi. Okay. Kaya yun yung inaano ko na sinasabi ko sa iyo na posible kaya ka dinala or pinadala ng Quezon City is para magdagdag kasi hindi mo pa na-meet yung quota for the day. Nakuha mo?
Doon po ako nagsimula mag-deliver sa Quezon City. So, Quezon City ka nagsimula? Opo. Tapos, pinadala ka ng Valenzuela? Hindi po, sa Valenzuela po talaga yung hub ko eh. Valenzuela yung hub mo, pinadala ka ng Quezon City? Opo. So, hindi ka nakatungtong ng Valenzuela nung araw na yon? Nakatungtong po ako doon kasi ang system po kasi nila, pupunta muna ng Valenzuela, tapos sasabihan na rescue kayo dun sa rescue kayo dun sa Okay. Nakuha ko naman yung part ng company, which is para sa akin, okay lang naman yun. Kasi pagka may certain part or hub na talagang rush, maraming deliveries, baka hindi nila ma-meet. Siyempre, kapag hindi na-meet ng delivery company yung demand ng client, magkakaroon ng problema itong company ninyo dun sa client. Kaya siguro nanghihingi sila ng extra riders na ipadala ka dun sa ibang lugar. Kuha mo? Whether or not that's the case, kung saan ka man pinadala, dapat pa rin nananagot dapat yung agency or yung mismong company, no? Yung delivery company. So whatever it is, kung ano man yun, dapat talaga may pananagot or pagsagot yung company doon sa mga bagay na responsibility nila kagaya ng... So, nung na-disgrasya ka, may police report ka? Nagpa-blatter po ako sa barangay. Nagpa-blatter ka. Dinala ka sa hospital? Dinala naman po ako sa hospital nila. Nalaman ba ng company na ikaw ay na-disgrasya nung araw na yun? Na malala yung injury mo. Okay. So, ano ang naging hakbang ng company for you? Ano nila? Pumunta naman po yung supervisor ng QC sa hospital na pinagdalan sa akin. Sinigip ka naman? Opo. Tapos yun nga po, nagbigay naman ng 5,000 para sa hospital bill tsaka kung ano mga kailangan sa hospital. Tapos, yun po, in-advise kami ng doktor na kung pwede naman daw umuwi. Pwede naman daw umuwi kung gusto namin. Syempre, bilang alam ko naman yung gastos sa ospital, umuwi na lang po kami para wala rin pong masyadong gastos yung kumpanya. Okay, umuwi ka. Tapos, anong next naging sa'yo ng agency after nun? Anong naging hakbang ng hub sa'yo? Bali, pag tumatawag po kami sa nila, una pong kausap ko doon lagi yung supervisor ng Quezon City. And then, sabi niya sa akin, Sir, ang kausapin mo dyan, yung supervisor mo talaga dapat sa Valenzuela. Kasi doon hub kayo. Yes, kasi doon ka naka-assign. Tama naman. Ngayon, lagi po kasing sagot lang nila sa akin, ine-heads up na nila po sa taas, inaasikaso na daw po. 2 weeks na po mahigit. Hanggang ngayon, inaasikaso pa rin nila. So, natatagalan ka dun sa tulong na dapat or kaya dun sa mga na? Opo, kasi kailangan pong operahan, ma'am eh. Pero bukod sa 5,000, may iba pang pinangako or 5,000 na lang talaga yung binigay nila sa 5,000 lang po, wala nang ibang pangako na... Sabi nila, tutulungan naman daw po ako sa pagpapa-opera. Kaso nga lang po, saan po kami kukuha ng pan-down payment? Kasi yung bakal... Magkano daw yung... magkano abutin? Buong operasyon, magkano abutin? Hindi ko pa po alam kung magkano. Kasi mamaya po may pupunta po ulit kami doon para sa pangalawang check-up ko. Mamaya pupunta kami sa... pinagdalan po sa akin. Sige. Ganito na lang. Para magawa natin ng aksyon, yung solusyon mo, tatawagan muna yung aksyon, yung sumbong mo. Tatawagan muna natin itong supervisor ng YTO Express Philippines, Mark John Sebuguero. Good morning po, Sir Mark. YTO Express Philippines, Mark John. Sir, medyo nag-feedback lang. Pakipatay na lang kung nanonood po kayo. Ating po, sir. Ayan. Medyo malakas ang feedback. Okay na, sir? Okay na, sir. Okay. Sir, siguro naman narinig ninyo itong concern nitong si... anong pangalan niyo ulit, sir? Aaron Base. Aaron, okay. Itong si Aaron, meron siyang concern na nag-delivery daw siya. Well, assigned siya sa Valenzuela pero pinadala siya sa Quezon City. Tapos may nangyari daw na aksidente during delivery, sir. Anong narinig ko daw ay 5,000 lang yung binigay ng company para doon sa pagpapagamot. Paano naman itong sir operasyon nitong si Aaron? Yung po yan, sir, tutulungan po talaga namin yan, sir. Dahil po pinapaano sa taas yan, sir. Pinapaano up.
Oo, pero follow up, pero ano magagawa ninyo? Kasi ang narinig ko dito is 2 linggo na daw mahigit tapos hindi pa rin daw nagagawa ng paraan. And palapit na daw yung operasyon. Especially kapag ganitong mga cases, dapat inaasikaso nyo yung rider nyo para gumaling na sila kaagad at maibalik na sa serbisyo. Lagi po pinapalap yan, sir. Pero anong timeline nyo? Anong date nyo? Makakapagbigay ba kayo ng deadline? Kasi nakaraan, sir, kinuha ko po yung mga resibo niyan, sir. Hindi. Yung pinag-uusapan natin is anong deadline mabibigay ninyo sa kanya? Wala po sa akin din ang sir kung kailan po yung deadline, sir. Teka, sino po ba ang dapat kumakausap po sa itaas, sa HR ninyo o kung sino man po dyan sa inyo, dyan sa kumpanya, para po dito sa concern ng tao? Kasi medyo problema po yung sinasabi ninyo. Na yung sinasabi nyo, walang timeline, hindi alam kung kailan. So anong gusto nyo dito sa rider nyo? Mag-aantay sa inyo? Ang ginagawa ko naman yung part ko, ma'am. Yes, baka kailangan mo pang gawin, doblehin pa yung paggawa mo. Kasi ito, rider nyo to eh. Nadisgrasya to sa oras ng trabaho. Tama po ba? Opo, ma'am. Ginagawa lang niya ang trabaho niya na utos ninyo. Kung ano man yung policy nyo dyan, protocol nyo, kung ano man yan. Tinupad lang niya ang tungkulin. Okay, sino ba naman may gustong madisgrasya? O ngayon, humihingi siya ng tulong sa inyo. Dapat nga, ano pa ng kumpanya, hindi tulong. Dapat kayo ang nag-i-extend. Dahil sa oras ng trabaho, nadisgrasya yung tao. Hindi po pwede po yung sinasabi niya na walang timeline, hindi namin alam. Ano yan? Supervisor ka eh. Dapat concern ka rin sa tao mo, hindi lang sa kumpanya. Ma'am, ginawa ko naman po, ma'am, yung part ko, ma'am. Oo. Tulungan ko naman po, ma'am. Lagi po ako nag-update, ma'am. Lagi ka nag-update. So ano ang sagot po ng company? Ilang buwan, ilang taon? O taon pa ang antayin pa ba nito? Sino bang nasa itaas mo pa? Dahil supervisor ka, may itaas ka pa. Meron pa po, ma'am. Okay. Anong sabi? Tutulungan naman po, ma'am, sabi po sa akin. Kaya nga, okay lang naman sa amin na tutulungan mo. Pero kailan nyo gagawin? Wag lang puro daldal. Ang tagal-tagal na, 2 linggo na mahigit. Nag-ano na yung tao dito para dito sa collarbone niya para maoperahan. Alam niyo sir, kasi yung ginagawa niyo, pinapaasa niyo lang yung tao eh. Itong kalagayan niya ngayon, nasa seryosong kondisyon na kailangan niyang operahan. Pero sinasabi niyo, follow up, ay wala namang nangyayari. Di ba, baka kailangan niyo pang gawin yung trabaho niyo kung sinasabi niyo ginagawa niyo yung part niyo. Kasi kung kayo yung nasa kalagayan niya, sana maintindihan niyo rin, no? Kasi may pamilya ring binubuhay yung tao. Iba kasi yung salita, iba yung action na ginagawa. So ito parang nakikita namin, puro salita, ginagawa. Ano, kulang to sir. Sorry Sir Mark Jan, kulang. Ito yung nakikita namin. Sir, para lang maintindihan mo, ilagay mo yung sarili mo sa pwesto ni Aaron. Na-aksidente ka sa linya ng trabaho, tapos mahigit ilang linggo na hindi pa rin siya nababalikan ng company. Oo nga, nag-update kayo. Pero nag-follow up na ako. Hanggang kailan yung follow up? Pasensya na po, ginawa ko po yung parang yung... Hindi, sir, alam ko naman yon. Hindi ko sinasabi na hindi nyo ginawa yung part nyo as supervisor. Ang sinasabi ko is ano pang magagawa nyo dito para kay Aaron kasi nag-aantay yung tao. Nag-aantay din yung pamilya kasi syempre, kailangan na din niya magtrabaho pagkatapos niya magpagaling. Sige po, sir. Ngayon po, papaayos ko po ngayon yan, sir. Papalo up ko agad niya ngayon. Ganito na lang siguro para alam mo kung ano yung responsibility ng company. Siguro matatawagan ba natin si Attorney Cesar Petate, Officer or OIC in Legal Unit, Dole NCR. Good morning po, Attorney Cesar. Good morning, Attorney. Yes, sir. Good morning po. Good morning, Sir Petate. Si Carl Tulfo po ito sa Ipabitag mo. Kasama ko po si Bitag Tonet and Bitag Dean. May ilalapit lang kami, sir, na isang delivery rider na nagtatrabaho sa isang delivery company. Kung saan man na meron siyang specific designation. For example, yung kagaya nito is Valenzuela. But pinadala siya sa Quezon City para ma-meet yung mga siguro surge in deliveries dahil December na. And
hindi magandang palad ay naaksidente yung rider at na-hospital siya. Ang ginawa naman ng company daw is parang ang nangyari is mahigit 5,000 lang yung binigay para dun sa hospital and then na-discharge na tong si Aaron ngayon. Pero meron siya broken collarbone and kinakailangan operahan. Ang tinatanong namin yung company ngayon, yung pangyayari, sinasabi nila, ipa-follow up nila sa taas. Yung supervisor, sinabi, ginawa na daw niya yung trabaho niya. More than 2 hanggang weeks. ngayon, 2 weeks na mahigit. Tapos hanggang ngayon, follow up pa rin, sasabihin pa rin sa taas. Anong mga legal repercussions ito, sir? Or ano ba yung responsibility dapat ng company pagdating sa mga ganitong bagay? Well, if there is, po sir, good afternoon po, good morning sir, if there is an employee-employee relationship between the rider and the company or employer, then dapat po covered ng SSS yan, sir. Actually, sir, itong si Aaron is araw-araw nagre-report, lagi nagre-report dun sa office, and then kada quincenas and end of the month is lagi siyang binibigyan ng sahod. So may naman. May na kaya, sir? May SSS contribution? May SSS ba kayo? Mayroon na binabayaran ng company? May SSS po, pero hindi nila inuhulugan. Wala rin sa kaltas. Pati SSS lang din daw, sir, wala daw hulog. Walang kaltas, walang hulog. Kung wala pong walang employer share at wala pong employee share na nililipid sa SSS, another violation po yan ng SSS law. Tapos in that case po, kasi dapat kung meron po siyang SSS contribution, pwede po sana siya makaklaim ng benefits sa SSS. And at the same time, sa Employees Compensation Commission po. Since work-related naman nangyari yung aksidente sa oras ng trabaho. Yes, sir. Entitled po siya makakuha ng benefits pa rin sa ECC o yung Employees Compensation Commission po. And in this case, since hindi, assuming talaga pong hindi siya na cover ng SSS ng kanyang employer, may karapatang pwedeng habulin natin si employer. So, ganyan po. Okay. So, pwede ko natin papuntahin sa pinakamalapit na Dolphin office po yung ating complainant o kung hindi man po siya makakapunta dahil sa kanyang injury, pwede po nating entertainin yung kanyang authorized representative para makapag-file po na request for SENA. Matanong ko lang, sir, ang problema kasi nito is injured siya and yung gusto lang naman namin is magawan talaga ng paraan para makapagbigay yung company man sa kanya. Sir, paano ba yan? Kasi talagang mahirap na itong si rider at gusto lang naman niya bumalik sa trabaho. Yun nga po, sir. Kung talagang hindi natin kaya mapag-usapan ng ating complainant, ang kanyang employer na magbigay ng additional financial assistance o support, antuloy po ang magpapatawag sa kanila, sa employer po, para sa SENA po kasi para po na ma-settle natin, makonvince natin ang ating employer na mabigyan ng additional financial assistance yung ating magagawa po o complainant natin. Tama ka dyan, sir, kasi parang sinasabi na tutulong naman pero walang timeline. So, kung next year yan, bahala ka dyan, mag-antay ka kung kailan kami kikilos. Ganun po. Kung hindi ko talaga nila, pwede mong ipatawag ng Dolian under sa SENA program po natin. Sige. Sige, sir. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag at good morning po, Attorney Cesar. Good morning, sir. Maraming salamat din po, sir. Thank you, sir. Balik tayo dun sa kay Mark Jan. Mark Jan, nandiyan ka ba? Yes po. Narinig mo ang sinabi ng attorney ng Dole? Yes po. So naintindihan mo naman na merong responsibilidad ang isang company para sa kanilang mga empleyado, kagaya nito yung rider. Yes po. Circle, hindi pa kayo naghuhulog ng SSS sa mga riders ninyo? Tama. Kasama yan sa responsibility ng isang company. Actually po, OCW pa lang po siya, ma'am eh. Alin? OCW pa lang po. On-call working lang po siya. Naka-on-call ka ba? 2 months na to sa inyo, on-call pa to? Papo. Well, whether or not, boss, Mark Jan, kahit man na on-call ito whatsoever, wala pa rin excuse yung company na hindi dapat sagutin yung kanyang paggagamot. Kasi kailangan nyo pa rin sagutin yung paggagamot dahil nasa oras siya ng trabaho.
Kung sinasabi mo on-call or whatever it is, wala akong pakialam, dapat panagutan ng company itong si Aaron. Nakuha mo? Sir Carl, naalala ko lang yan sa sinabi ng SSS Yung empleyado, 3 araw pa lang, kahit 3 araw pa yan, o 2 buwan yan, o on-call man sinasabi nyo, obligasyon ng isang kumpanya na kuhanan ng SSS, applyan ng SSS. Tama po ako. Sir Mark Jan, tama po ako. Ayon yan sa SSS. So, hindi nyo po pwedeng idahilan na on-call yung tao. Tulad na ito, may nangyaring ganito. Saan siya huhugot ng extra financial assistance kung kayo, 5,000 lang yung binigay ninyo, di ba? So, talagang kailangan magkaroon ng mandatory benefits yan, whether on-call yan or regular. Yun nga, narinig mo naman sinabi ni Ma'am Tonet, no? Mark Jan, Sir Mark Jan. Yes po. Oo. So, Sir Mark Jan, nakikiusap kami sa inyo, ha, na sana aksyonan nyo itong lumapit sa amin. Kasi, kumbaga, nakikita ngayon dito sa TV kung paano yung trato nyo sa mga manggagawa. I hope na aksyonan nyo agad ito. Kasi parang bad image naman siguro kung puro paasa na lang yung kumpanya nyo, no? Opo, tutulungan po namin yan, sir. Oo, kilos. Tulungan nyo, pero dapat magbigay kayo ng date. Tuluyan kami mag-monitor dito kasi kapag hindi, i-advise namin itong si Aaron na tuluyan na pumunta ng Dole para ipatawag yung company. Para hindi na lumala, gawan nyo na lang ng paraan to si Aaron. Nakuha nyo? Pwede rin natin pasilip yung kumpanya nila, no? Lalo na sa Valenzuela yan, yung mga benefits, yung business permit, lahat pwede namin yung gawin. Pero hindi na namin gagawin yun, basta lang tulungan nyo itong si Aaron. Yes po. Tutulungan ko po yan, sir. Okay? Ayoko na makarinig ng follow-up. Ayoko na makarinig na, nagsabi na kami. Ang gusto namin, sige, pumunta ka na dito, bibigay na namin. Nakuha mo? Opo. Wag naman yung presyong parang talo na hindi mo maintindihan. Dapat ibigay mo what's fair and what he deserves. Okay? Okay po. Okay. Sige, yun. Salamat, Mark John. Sige po, salamat po. Thank you. So, okay na ba sa iyo na, Aaron? Sir, malaking tulong po yung nagawa mo sa akin. Tuluyan na lang kayo makipag-usap sa amin, sa aming staff. Gusto namin makarinig ng update. Kasi kapag itong Mark John na to, tuluyan pa rin na parang, follow up, babalikan namin yan. Tatawagan namin ulit yung Dole. Posibleng patawagin pa yung company kasi may mga violation kagaya ng SSS. Contributions or whatever, yung mga benefits. It's the responsibility ng company to do so. No. So, yun lang naman yung magagawa namin para sa iyo. And okay ka na ba doon? Sir, dagdag ko lang, sir. Sana yung sa kontrata, sir, di nila pinapapirma ng kontrata yung mga tao. Ibang issue na yun. Ang asikasuhin muna natin ngayon is itong pag-opera mo. Kung yun man yung concern mo, pwede natin ilapit yun sa Dole. O kung ano man yung iba mo mga concerns pagdating sa mga benefits or kasi whatever. Kung pwede ito sa WAO sa Valenzuela, no? Sa Workers Affairs Office. Yes. No, pwede sa Dole. So, alin man dyan. Pero one at a time. Asikasuhin muna natin ito sarili mo. Ito muna, pagaling ka muna, and then saka natin asikasuhin yung kontrata. Kasi kahit anong sabihin mong kontrata, kung hindi ka pa makapagtrabaho, ganyan ka. So, wala ka talaga mapipirma na kontrata. Diba? Okay? Okay na ba yun sa'yo? Opo, maraming salamat, sir. Maraming salamat din sa paglapit sa amin at sa pagtiwala mo sa amin para tanggapin yung sumbong mo. Opo, maraming salamat. Sige, mag-usap tayo mamaya sa baba. Okay? At yun, no? Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod. Sarili kong kapatid, hindi ako kinikilala. Sahod at komisyon sa negosyo naming lechonan ayaw ibigay. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Muling nagbabalik ang hashtag ipabitag mo. Ngayon naman sa susunod na sumbong, merong isang pamilya, ang pamilya kapag nagtulungan, halos walang imposible. Kaya naman maraming negosyo na nagiging successful dahil sa pagtutulungan ng mga kapamilya. Ika nga ng iba, family business. Pero paano kapag ang mga empleyado mo na kapamilya mo rin ay nagkaroon ng hindi ng pagkakaintindihan? Sigurado pati ang negosyo apektado. Detalye ng sumbong, panoorin.
Kami po ay dumudulog dito sa hashtag Ipabitag Mo upang ireklamo si Justin Ellis Salanggit at Aldrin Salanggit sa kadahilan ng kami po ay tinatanggi bilang kanilang empleyado at tinatanggi din po nila ang kanilang pwesto. At pati na rin po yung sahod po namin na ayaw po ibigay sa amin. Nag-umpisa po ito noong November, isang sumbo po ng rider na magtatayo daw po ako ng pwesto kasama po yung pinsan ng boss ko na si Aldrin Salanggit. Yun po yung isang naging dahilan kung bakit po ako inalis sa trabaho. After po ng haka-haka, nag-chat po si Boss Aldrin sa GC namin na umamin na daw po kami kung sino daw po yung nagpaplanong magtayo ng lechonan. Uubusin niya daw po lahat ng connection niya, bagsak lang daw po kami, and wag niya na daw po namin hintayin na magka-record pa po yung pangalan namin sa government. November 19, dumulog po kami sa Barangay 126 upang ikaharapin po si Randy Bardulas upang patunayan po niya yung sinasabi po niya, yung akusasyon po niya sa amin na magtatayo po kami ng sarili po naming pwesto. Subalit dun po sa paghaharap po namin ay wala po siyang mapatunayan na kami po ay totoong magtatayo po ng pwesto. After po ng barangay, dumulog na po kami sa Dole ng December 4 at nagharap-harap po doon. Pero tinatanggi na po kami na tauhan at wala po silang pwesto at reseller na lang po si kuya ko na si Aldrin Salanggit. And after po noon, ayaw din niya po ibigay yung sahod namin at komisyon po. Sir Ben, sana po kami po ay inyong matulungan na makuha po namin ang natitira po naming sahod dahil itinatanggi po ni Aldrin Salanggit at ni Justin Salanggit na kami po ay kanilang empleyado. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Okay, so nandito yung detalye ng sumbong na inilapit sa atin. So si Mary Camille Salanggit ay nagtatrabaho sa negosyong lechona ng kanyang kapatid na si Aldrin Salanggit. November 2023, isang sabi-sabi o haka-haka ang nakarating sa amo nilang si Aldrin mula sa kanilang delivery rider. Narinig daw ng rider si Mary Camille at ang tauhan nilang si Mary Jane Caranto na magtatayo ito ng sarili nilang negosyong lechonan at kakalabanin si Aldrin. Labis itong ikinagalit ng kanilang among si Aldrin at nag-iwan ng mensahe sa kanilang group chat at sinabing, yung nagpaplanong bumuo ng lechonan, banawi pa pwesto na dapat kukunin namin, alam nyo sa sarili nyo kung sino kayo. Hanggang maaga magsalita na kayo, ito lang masasabi ko sa inyo, walang kamag-anak, pinsan, hindi kayo aasenso at uunlad. Pababagsakin ko kayo kahit maubos lahat ng connection ko, pasensyahan tayo, huwag niyong hintayin ilabas ko pa lahat ng pangalan niyo dito at magkaroon ng record sa government. November 19, 2023, tinanggal ni Aldrin sa trabaho ang kanyang kapatid na si Mary Camille, tauhan niyang si Mary Jane at kanilang ina na si Maria Luisa. Nung araw ding ito, nagharap ang dalawang panig sa barangay. Dahil nga doon sa kanilang reklamo na hindi nila makuha ang kanilang huling sahod at natitirang komisyon sa lechonan. Wala rin daw silang mandatory benefits. December 4, inakyat na sa NLRC ang reklamo, ngunit sa hearing ay itinanggi ni Aldrin na sila ay kanyang mga tauhan sa lechonan. December 11, nangyari ulit ang hearing sa NLRC at pinanindigan ni Aldrin na hindi niya tauhan itong mga nagre-reklamo. Okay. So, nag-NLRC na kayo, no? So, nag-file kayo pero itinatanggi na kayo ay kanyang empleyado. Saka Ma'am Tonet, pati sariling ina, pagkakabasa ko, parang tinanggal. Sige, titingnan natin ngayon. Makakasama natin ngayon dito sa live studio, sina Mary Jane. Sino si Mary Jane? Mary Jane, si Mary Camille, si Maria Luisa. Sino yung kapatid? Ako po siya. Ikaw. Ikaw po ay ang nanay. Ikaw naman po ay ang empleyado. Okay, so ano po ba ang naging problema at nagkaroon ng haka-haka, alingas-ngas, marites, chismis na kayo'y magtatayo ng lechonan nyo? Yun din po ang hindi din po namin alam bakit po na invento po nung rider po yun. So, hindi totoo? Opo, hindi po talaga totoo. Kaya nung November 15 po, nung mag-announce po si Sir Aldrin, hindi po namin pinansin kasi alam naman po namin sa sarili namin na hindi po kami yon. Tapos nung dinrap name na po yung name ko,
doon po ako nag-react. Kaya nag-decide po ako na magharap po kami ng rider doon sa barangay para patunayan niya po yung binibintang po niya na pinarating po sa boss namin. Which is wala naman po siyang mapatunayan. Ang sabi, akala niya daw po. Akala? Opo, akala niya daw po. Kaya yun po So, akala lang, naniwala na kaagad itong may-ari. Oo. So, may kakagawan dito, kaya kayo nagkakagulo, ay itong rider na ito. Opo. Baka naman itong rider ay sumisip-sip dun sa itaas para lang ngayon baka may makuha siya. Oo. Opo, iba. Hindi ko rin po kasi alam kung Ano bang po ugali nitong rider na sinasabi mo? Actually, wala naman po kasi kaming pero meron po kasi isang rider na nakabanggit na parang gusto niya rin daw po na matawag daw po siyang boss. Opo, kasi siya po, kumbaga minsan po pag naka-day off po yung dispatcher po ng lechon baboy po, ng whole lechon, siya po yung reliever. Which is siguro po gusto niya din po maranasan po yun na tawagin din daw po siyang boss. Ano bang lechonan ito? Saan nakapwesto? Sa 395 Kapok Street, Barangay 126 So may official spasyo ba to? Talagang maayos? Or, Opo, meron po. Meron po silang 4 na oven po. 4 na oven? Opo, I mean, may pwesto talaga, katulad ng yung, halimbawa sa amin, sa Ping-Pings, no? Lechonan, sa Laloma, meron siya, may pwesto, naka-display, lahat, may permit, kompleto. Ito po ba, paano ba ito? Anong pangalan ng lechonan nyo? Yung pinakapangalan po ng establishment po nila, Don Aldrin's Native Lechon House po. Okay. Tapos, meron po silang 35 pages, online page, FB page, 35 po. Ilan po kaming reseller po doon, bali 12 po kaming reseller, 6 po doon yung hawak ko po. Tapos, yung whole lechon po nila, wala po silang sariling lutuan po ng whole lechon, humahango po sila sa Laloma po. Tapos, meron yung mga oven po, yun po, sarili po nilang lutuan. Doon po niluluto yung mga kochinillo, lechon ulo, lechon belly, lechon roll po. Yun po yung mga maliliit lang, Sir Carl. So yung mga malalaki hindi kaya. Yung malalaki hindi kaya. Sa Laloma pa. So, hanguin sa Laloma. Ganun pa man, dapat may permit yan. May sanitation yan, kasi pagkain pa rin. Preparations ng pagkain. Ay lalo na ngayon. Sa pagkakaalam niyo ba, meron ba itong business permit? Wala po, sir. Bilang dahil reseller po nila ako, tapos kinuha po nila akong secretary, alam ko po, ala po talaga silang mayor's permit. Meron po silang, alam ko po, barangay permit po. Kasi actually, yung pagdating dyan sa mayor's permit, kung hindi ako nagkakamali, may mga requirements yan. Kagaya ng, for example, kapag dating sa mga pagkain, mga sanitary, or kung ano-ano pa, mga building permit, whatever. And many other things, no? Kaya importante din na dapat magawa ng paraan. Napakahalaga nitong, kasi pagkain to, preparations, lalo na ngayon. Kinakain ng tao. Season na pang Chibuena, ganyan. Minsan hindi kompleto yung kung wala kang ganyan, kahit yung belly lang o ano. So, yung preparations nito, dito dapat maging maingat kasi ito yung panahon na talagang katulad nga natin, kung hindi flu, ito naman, makuha ka ng salmonella dyan o kung ano pa man. Food contamination. Diba? So, yun, tama ka, food contamination. So, dapat may sanitary yan. Wala rin po. Barangay permit lang po talaga yung meron po sila. Barangay permit. Sa pagre-resell nyo ba, ginagawa ba ng company na, for example, pagka magre-resell, nanghihingi ba yung mga reseller ng documents ng company? For example, kung may permit, ganyan. Yung mga reseller mismo, ha? Wala po. Walang ganon. Walang binibigay sa mga reseller para mapakita na talagang registered itong produkto na binibenta nila. Wala po. Ang alam ko po yung mga page po may DTI po ba yung mga page lang, FB page po, yun lang po may DTI po. Hindi, yung mismong documents, for example, kapag sa supplement, magiging reseller ng supplement, merong sinasabi mga FDA certification, ganyan, or if not, business permit, ganyan. Walang ganon. Wala po, sir. Okay. So, sabi nyo nga, kayo po, kahit ikaw, mami, kayo ay mga resellers. May sarili po kayong page na doon nyo pinopost. So, kung doon nyo po pinopost, paano po yung kita nyo roon? Commission-based po kami, ma'am. Bali, yung page po nila, sarili po nilang page, pinahandle po nila sa amin. Kami po yung nagpo-post, pero page po nila yon. Tapos, commission basis po kami. Depende po sa size po. Depende sa size at saka kung ilan yung nabenta nyo. Opo.
Okay. For example po, jumbo size po, meron po kaming 500 po doon. Sa jumbo size. Opo. Okay, So, baka may presyo na sila, Sir Carl. Sila na lang magta-top up, yun ang porsyento nila. Pero kasi sabi, Sir Carl, kung reseller sila, paano po kayo naging empleyado talaga nung kumpanya, nung litsunan? Kasi magkaiba yun. Baka mamaya, resellers lang kayo. Hindi kayo talaga empleyado. Kasi may kaiba dun eh, di ba? Nung una po, ang una pong ano ko po sa kanila, work po, as reseller po. Tapos nung nawala po yung secretary po nila, umalis po, nahirapan po yung boss ko po na babae. So nag-decide po siya na kunin na lang po kami, na kami po yung mag-handle po sa ano po nila, mag-ooperate. Ako po yung nagmamanage ng mga stocks, gumagawa po ng mga sahod, reports, So kinuha ka rin as regular. So siguro para maano natin, Sir Carl, ano natin? De, tsaka sasabihin ko lang din, no, na talagang dapat naman hindi kayo pipigilan kung gusto nyo man magtayo ng isang negosyo, ganyan. Hindi naman dapat ganun. Kung ano man yung meron, baka yung negosyo naman na itatayo nyo is makakatulong, no? Pero kung sinabi nyo naman na hindi totoo, then wala naman tayong magagawa doon. Ngayon naman, we have on the line is Dexter Carinan, representative of BPLO and Licensing Office, Business Permits and Licensing Office. Caloocan. Caloocan. Good morning po, Sir Dexter. Yes, good morning din po. Yes, meron kami, sir, isang may mga lumapit sa amin na may mga problema sila dahil tinanggal daw sila ng biglaan dahil possible na chismis. And then, yung concern namin, sir, is kung talagang meron ng business permit itong Litsunan na sinasabi. Aldrin's Litsunan. As per checking po, na sarado na namin yung way back 2001. Ang reason ay 2021 kasi wala ho silang permit to operate. Ngayon, as of now, after nung kasi, hindi naman na sila nag-operate noon. So, I assume nagbukas na sila ulit. Sino-operate na ulit yung negosyo nila illegally. Yes. Ngayon, papa-inspect po natin ulit. Magkoconduct tayo ng investigation to make sure na kung sila ulit yung nag-ooperate ng negosyo yun. Ngayon, kung mag-figure out po at lalabas sa investigation na sila pa rin ang mag-ooperate noon, isasara ho ulit yun at kung sakali naman nabubuksan nila ulit, kakasuhan na ho sila ng city nun. Okay. Tama naman, sir, yung sinabi niyo and asahan namin, sir, na tututukan ninyo itong Don Aldrin's Native Litsunan kung talagang totoong illegally pa rin na nag-ooperate, talagang maganda, sir, na trabahuin nyo din na gawa ng paraan at make sure that it's legal. Kasi mahirap din, sir, kapag ngayon mga Noche Buena, mga naglilitsunan, tapos may mga bagay na hindi regulated, mahirap na, sir, it can affect the public mahirap health. na po ang safety ng public po. Yes, tama. Yun. So, thank you, sir, Thank you, sir Dexter, Asahan po namin na masilip niyo po ito. Na-take note po namin yung mga details naman yan. Soon as puntahan po namin, makapag-conduct tayo ng proper investigation po dyan para makita po natin kung they are operating legally or illegally. Okay. Sige, sir. Thank you so much, Sir Dexter. Taasahan namin, sir, yan. Wala bang alaman, sir. Sige po. Thank you. Ayun, pagdating dun sa empleyo nila kasi, Sir Carl, iniisip natin dito kasi may DOLE na to Yes. So may NLRC na sila. So dapat lang natin na hindi na muna namin pakikialam baka So hahayaan namin yung NLRC at DOLE gawin yung case nyo. Pero siguro para sagot na lang din doon sa nangyari kay Aldrin o kung ano man, laki-laki ng ulo. Tapos takbo ng negosyo, illegal. So kaya namin sinisilip ngayon yung negosyo para siguro manginig-ginig din siya. Saka titignan din siguro kung nagbabayad ba ng tamang tax. Diba? Yung negosyo lahat kasi yung malaki. sisilipin ng BPLO. Kasi syempre, not just that, we're not anti-business but we want businesses to run legally. Kasi mahirap, it could compromise public health. Hindi lang barangay permit dapat ang hawak niya. Dapat may business permit from City Hall. Dapat meron pang sanitary yan, yung sa health. So, dapat kompleto yan. Pagdating doon siguro sa, sinasabi niya kasi, negosyo, pamilya, siguro sumama ang loob nung nabalitaan niya, baka magtayo nga naman ito, baka matalo pa Pag nagtayo ito mga, natitreten siya. Pero kasi, pamilya kayo Lalo na po kayo, mami, kayo yung nanay dito. Kayo nang nakaupo rin dito. So, baka sumama din ang loob nun sa'yo.
at kumakampi Ayun, no? ka. Oo, So okay na ba sa inyo? maayos naman yan eh. Oo. No, pag-usapan nyo sa pamilya, ang goal ng bitag hindi pagwatak-watakin ang pamilya, kundi pagbuuin. So siguro dapat, mami, ikaw bilang nanay, ikaw siguro yung mag-lead dun sa mga anak mo na magkasundo at makapag-usap. Pero thank you dahil dinala nyo rito yung sumbong ninyo. At least masilip natin kung talaga bang compliant ito. Yung negosyo kasi delikado po yan sa ngayon. Ha? Okay? Okay na ba sa inyo? Ano po kasi, dati po kasi di ba po sabi po napasara po siya dati po. Ganito na lang, since time na, mag-uusap na lang tayo maubusan mamaya na sa tayo ng- baba. ubusan na Pero oras ginawa natin, na namin kung anong magagawa namin para dun sa BPLO and other things. Yung sa case nyo, ituloy nyo pa rin yun. Okay? Yun lang naman. Okay. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan. Ano man ang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo na may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag ibabitag mo.